Napakarami ng unos at dagok ang pinagdaanan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa buong takbo ng kanyang buhay at serbisyo sa bayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, walang sino man ang nakapaghanda sa atin sa isang pangyayaring gumulat, yumanig at halos hindi ka pa kapaniwala ang biglaang pagkakadakip kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isang pangyayaring nagpatigil sa buong bansa, nagbukas ng napakaraming tanong at muling nagpasiklab ng matinding diskusyon. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Hello everyone! Ngayon pag-uusapan natin ang kasalukuyang ICC case ni FPRRD. Paano siya napunta sa International Criminal Court or ICC sa The Hague? Ano ang mga dahilan at akusasyon laban sa kanya? Ang ICC o International Criminal Court ay isang international tribunal sa The Hague, Netherlands. Hindi ito bahagi ng United Nations, pero ang goal nito ay mag-investigate at mag-prosecute ng mga pinakamalalang krimen sa mundo. Gaya ng genocide, war crimes, crimes against humanity, at aggression. Si former President Rodrigo Duterte ay inaresto ng ICC noong March 11, 2025 dahil sa warrant of arrest na inisyu ng ICC. Pre-trial Chamber 1 na nagsasabing may reasonable ground na siya ay indirect co-perpetrator sa crimes against humanity of murder. Kaugnay ng kanyang war on drugs, hindi lang bilang presidente, pero pati na rin noong mayor pa siya ng Davao City. Date of arrest March 11, 2025, arresting authorities. The arrest was carried out by the Philippine National Police and Interpol following the ICC warrant. Duterte was arrested upon his arrival at the Ninoy Aquino International Airport in Manila. From Hong Kong siya ay nilipad papuntang The Hague, kung saan siya ngayon ay nasa ICC custody. Upang mas malinaw, ano nga ba ang ICC? Ang ICC or International Criminal Court was established under the Rome Statute noong 2002. Layunin nitong mag-prosecute ng crimes against humanity, genocide, war crimes at aggression. Kung hindi kayang ituloy ng national courts ang kaso, the ICC is a permanent global court that prosecutes individuals for the gravest crimes. Global court that prosecutes individuals for the gravest crimes, like genocide, war crimes, crimes against humanity, and aggression. Acting as a court of last resort when national court can't or won't. Its function include investigating alleged crimes, holding trials, ensuring accountability, deterring future atrocities, providing justice for victims, and supporting post-conflict reconstruction through judicial process. Paano gumagana ang ICC? Wala itong sariling police force. Umaasa ito sa cooperation ng mga member states para arestuhin at dalhin ang suspect. Ang Pilipinas ay naging miyembro ng ICC. Ang ating bansa ay kasali sa ICC mula 2011 hanggang sa official withdrawal nito noong 2019. At kahit nag-withdraw na ang Pilipinas noong 2019, ang ICC ay may jurisdiction pa rin sa mga crimes na allegedly nangyari. Habang miyembro pa ang Pilipinas noong 2011 up to 2019, ano ang kapangyarihan ng ICC? Pwede itong mag-issue ng arrest warrant, imbestigahan ang mga kaso at litisin ang suspect. Kung mapatunayang guilty, maaari itong mag-impose ng sentence hanggang life imprisonment. Ngunit kailangan ng cooperation ng mga estado
para ma-execute ang warrant at madala ang suspect sa The Hague. So, hindi basta foreign court lang ang ICC. Ito ay isang permanent international tribunal na nakabase sa The Hague, Netherlands. At gumagana ito via Rome Statute na nilagdaan ng mga bansa. Kasama na ang Pilipinas dati. Ano ang akusasyon laban kay former President Rodrigo Roa Duterte? Ang ICC prosecutor ay nag-file ng charges na crime against humanity, particularly murder, at akusado si former President Duterte by a direct co-perpetrator responsibility sa pinakamalalang killings na naging parte ng war on drugs sa Pilipinas. Ang police count di umano ay nasa 6,000 plus, pero ang estimate ng human rights groups ay umaabot di umano ng 20,000 to 30,000. That's a war on drugs. Tama ba na isurrender si former President Rodrigo Duterte sa ICC? Ano ba ang mga argumento ng mga pro-surrender kay Duterte sa ICC? Para sa mga human rights advocates, accountability matters kahit powerful ang isang tao. Dapat harapin ang kaso, sinasabi nila ito ay symbolic at legal step para sa mga pamilya ng biktima na di umano'y extrajudicial killings na naghahanap ng hustisya. Pero ano naman ang mga argumento ng mga kontra dito? Maraming critics at Duterte supporters ang mga nagsasabing ang ICC ay isang foreign court, hindi local justice system. Dapat daw sa Pilipinas tinutugunan ang kasong ito. Ang Pilipinas ay lumalabas na sa ICC, kaya dapat hindi ito nagkakaroon ng authority over Filipinos. May concerns din tungkol sa national sovereignty at kung ang ICC ba ay dapat o may karapatang manghimasok sa domestic issues. Dagdag pa, may iba na nagsasabing dapat local courts muna ang mag-handle at hindi dayuhan. Malaking debate ito sa legal at political circles. Ang tanong ng napakarami, makakauwi pa kaya sa Pilipinas si former President Rodrigo Duterte? Legally, ang kaso ni Duterte ay ongoing pa kahit may mga motion siya or claim na hindi siya fit to stand trial. Kasalukuyang pinag-aaralan pa ito ng ICC at kamakailan lamang ay nagsaksihan natin ang denial ng kanyang motion for interim release. Importante ding malaman bago pa man sila nag-start sa trial. Ang mga ICC judges ay nag-reject ng interim release dahil sa takot na baka mabaliwala ang proceedings o dahil possible daw na flight risk di umano si former President Duterte. May mga hearings at procedures pa, confirmation of charges per trial matters at iba pang legal steps bago maging full trial. Ito ay maaaring tumagal ng taon. So, ang practical answer sa ngayon ay hindi pa kaagad-agad makakauwi si Tatay Digong sa Pilipinas. Habang siya ay nasa kustodya pa ng ICC at ongoing pa ang kaso sa huli, ano ba ang ating personal na paniniwala o panig sa isyong ito? Hindi maikakilala na ang sitwasyong dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay isang mahalagang usaping may implikasyon. Hindi lamang sa kanya, kundi pati na sa ating bansa.